Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking munting tahanan. Dito po ako ngayon sa aking kwarto. Diyan. Kapag isa kang OFW, alam mo to. Dahil yung sa ibabaw may tao dyan. At dito naman ako sa ilalim. Dito ako nakatira. Marami akong orasan kasi dito sa Japan is time is gold. So tatlo yung orasan ko. Isa, dalawa, tatlo. Yun, sa likuran. Time is gold yan, kabayan. So ngayon, kabayan, i-share ko lang yung kung paano natin i-renew ang ating OWA membership dito sa Japan kahit hindi ka na mag-out ng inyong trabaho, kahit wala kayong Yasumi or holiday break, wala kayong holiday break, pwede nyo itong i-process. Ang unang gawin nyo is kumpletuhin nyo lang yung mga requirements. So ito yung mga requirements. Una-una is dapat ay meron kang kontrata. So meron kang kontrata. Pangalawa is yung OWA membership form. Nag-email ka sa OWA. So magre-reply sila sa inyo ng mga requirements. Tulad nito. Nakuha ko to sa email. OWA membership form. So sa email to makukuha. Kailangan mong i-print at saka fill upan. Tapos dapat meron kang valid verified employment contract na galing sa inyong employer, at saka dapat ay meron kang valid passport. So kailangan yung passport natin is hindi expired. So dapat yung validity ng ating passport is hindi expired. Tapos of course yung pinaka-importante naman is yung ating residence card, yung alien card natin. So naka-record dito sa ating alien card kung expired ba o hindi ang ating ID. So dito makita mo sa alien card natin kung kailan yung expiration date. So dito yan sa ilalim makikita. Next is dapat meron po tayong pambayad. So ang pambayad po dito is 3,700 yen. So sa amin nagpadala po kami doon sa sa post office kasi hindi po online ang kanilang bayaran dito sa kanilang payment. So may instruction po sila na magpadala doon sa post office. So ano ba yung dapat gawin kung sa post office ka magpadala? So dapat bibili ka muna ng anong bilhin mo sa post office. Dapat bibili ka ng Kakitomi, Ginken Kakitomi, o yan yung tinatawag nilang cash envelope. So ang Ginken Kakitomi, ang ipapasok mo dyan is yung cash lang. So kung magkano yung required cash nila dito, 3,700 yen, yan yung ipapasok mo doon sa envelope. Tapos magpadala ka na doon. Dalhin mo doon sa post office, meron ka namang marireceive na resibo kung saan naka-print doon ang mga isinulat mo. Ito yung resibo nila. So sa resibo naka-print dito yung receiver at saka yung sender. Yan. Naka-print dyan. Yan. Pinicturan yan nila. Naka-print dyan. At kung magkano yung nasa loob ng envelope. Sa akin is 3,700 yen. So except dito sa 3,700 yen, ang bayad naman ng padala is ito naman yung resibo, 590 yen. So yung 3,700 yen ipapasok mo sa envelope, magbayad ka ng 590 yen para sa pagpapadala doon sa office. So saan ba ang office ng OWA? So dito sa Japan ay meron silang mga opisina. So dito sa amin, kasi nandito kami sa Osaka, yung office nila is doon sa migrant worker. Ang migrant worker office nila is 7th floor FPG Links Midosoji 435 Awajimachi, Choko, Osaka, Japan 5410047 yung kanilang postal code. So sa mga requirements na nabanggit ko mga kabayan is i-print nyo yan or i-photocopy doon sa 7-Eleven. So sa mga hindi pa marunong gumamit ng photocopy machine sa 7-Eleven or printing machine, so meron na akong tutorial niyan.
i-upload ko later kung paano gamitin yung photocopy nila. So, ang mga photocopy ng ating mga requirements ay papasok natin sa ating mailing envelope. So, bibili naman tayo ng mailing envelope doon sa post office. Ito yung kanilang mailing envelope. So, ang mailing envelope ay hindi kumpleto kapag wala kang stamp. So, bibili naman tayo ng stamp. Ang stamp na to, kinikilo nila yung ating papel kung yung ating ipapadala kung gaano kabigat. So, tinatry ko tong ipakilo sa kanila. Ito ay umaabot ng ng 180 yen yung kailangang bayaran para may padala na itong ating papel. So, kapag bumili ka ng stamp, kapag bibili ka ng envelope, bibili ka na rin ng stamp. Okay, yung kite. So, bibili ka ng stamp para kompleto na. At saka kapag nabili mo na, dito may papasok ang inyong mga requirements. So, A4 size to. Ipapasok mo dito ang inyong requirements. At pwede nyo nang ihulog doon sa pulang mailbox. So, except sa mga requirements na ipinasok nyo, ay kailangan meron din kayong extra envelope. Yung extra envelope ganito din kalaki. Kasi, ang purpose niyan is ang reply nila, dyan nila ipapasok sa inyong envelope na empty envelope. So, reply envelope yan. Ang isang envelope at meron ding stamp para wala nang babayaran yung uwa at saka diretso na. So, itong envelope na to is ang nakasulat dito ay yung aking pangalan. Walang nakasulat dito na iba kasi ito ay reply envelope na ng uwa. Ito ay galing na ng uwa. So, ang kanilang inilagay dito is yung stamp is dinagyan nila dito din ng stamp para malaman nila na hindi ito piki. So, may mga markings na dito. At saka yung reply nila dito na inilagay ang kanilang address na from, dito sila naglagay. So, anong nasa loob nito? Kasi na-receive na nila yung aking padala. Anong nasa loob nito? So, ang nasa loob nito is ang resibo ng ating binayad. So, ang ating binayad is 3,700 yen. So, dito, ito na yung resibo. Ito na yung data natin. Yung data natin, nakasulat dito yung ating personal data, yung ating uwa ID, at ang mga beneficiary data nakasulat na dito. Ating mga beneficiary, kung ilan yung beneficiary mo nakasulat na dito. At saka dito sa ilalim, nakalagay ang ating latest na employment contract information. So, pangalan ng kumpanya, yung position mo nandito na. So, paano mo i-check ang iyong uwa kung active na? So, ngayon, doon naman tayo sa ating online app. So, uwa app. Mag-download tayo ng ating uwa app. Kailan ka nagbayad, nandun na sa online lahat. At doon mo din makikita ang inyong uwa e-card. So, yan mga kabayan ha. Huwag po kayong mag-alala kung expire ang inyong uwa kasi pwede nyo itong i-process online. Online lang. So, sa mga nasabi-sabi dyan na pwedeng kunin yung ating uwa e-card or OFW card, pwede kunin sa... At sa mga nagsabi-sabi dyan na pwede nang kunin ang e-card sa Terminal 1 at Terminal 3 ay dapat alam yan ng uwa at dapat ang status ng inyong e-card is for pick up na kasi ang sabi sa akin ng uwa is ipiprint nila yung inyong e-card doon sa Manila at ilalagay nila doon sa Terminal 1 at Terminal 3. So, it means, bago kayo uuwi ng Pilipinas at gustong kunin yung e-card sa Terminal 1 at Terminal 3, ay dapat nakatransact na kayo ng uwa para alam naman nila kung kailan kayo uuwi at kailan nila ilalagay doon sa terminal, kung saang terminal po kayo dadating. Huwag mag-alala, magtanong lang kung anong mga kailangan para masagot naman. Maraming salamat po. Bye-bye.